Tumayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ng makain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpatawad namin sa nakasala sa amin. Huwag kong pintulot sa tukso at idya mo kami sa lahat ng masama amin. Sa ngalan ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga aral. Ako nga pala si Ginoong Vincent Agustin Kagaanan, ang guro ninyo ngayong umaga. Magandang umaga din po Ginoong Kagaanan at magandang umaga din mga kaklase. Para sa attendance natin ngayon, Iris, maaari mo bang itala kung sino ang lumiban sa araw na ito? Wala pong lumiban sa araw na ito. Mabuti naman. At kompleto tayo sa araw na ito. Handa na ba kayo para sa ating talakayan? Handa na po. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, magbibigay muna ako ng mga alatuntunin sa loob ng ating silid-aralan. Una, bawal mag-ingay. Ikalawa, bawal makipag-away. At ikatlo, kapag may gustong itanong, itaas lamang ang inyong kamay. Naiintindihan niyo ba itong class? Opo. So, noong nasa ika-6 na baitang pa kayo, ano ang mga tinalakay ninyo sa baitang na iyon? Yes, Iris? Ang tinalakay po namin sa ika-6 na baitang ay tungkol sa paglaganap ng malayang kaisipan sa mundo at ang absolute na lokasyon gamit ang mapa at globo. Mahusay. Bago tayo patuloy sa ating talakayan, class, gusto niyo bang makinig sa isang maikling kwento? Opo. So, ang kwento natin ngayon ay Ang Kaibigan ng Karagatan. Ano nga ulit ang ating maikling kwento sa araw na ito? Yes, Jane? Ang Kaibigan ng Karagatan po. Mahusay naman. Ito na ang maikling kwento, na ang pamagat ay Ang Kaibigan ng Karagatan. Si Leo ay isang batang lalaki na mahilig maglaro sa tabing dagat. Ay nakakita ng isang malungkot na kabibi at dinala ito sa bahay. Nang gabi, nagsalita ang kabibi na nagpakilalang si Coral, isang sirena na wala sa karagatan. Tinulungan ni Leo si Coral na maghanap ng daan pabalik sa karagatan at mula noon, naging kaibigan sila at nagtutulungan sa pag-alaga sa karagatan. Ngayon, may ipapakita akong mga litrato na nabibigay sa inyo ng ideya tungkol sa ating tatalakayin ngayon. At ito ang mga litrato. Batay sa litratong nakita nyo, ano kaya ang ating tatalakayin sa araw na ito? Yes, Maris? Sa palagay ko po, ang paksang tatalakayin natin ay tungkol sa mga anyong tubig. Tama po ba? Tama, magaling. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa mga anyong tubig na makita natin sa ating daigdig. Ang ating daigdig ay may maraming anyong tubig na nagagandahan at ito ay nakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. At ngayon, sa ating talakayan, malalaman nyo na ang daigdig ay may maraming iba't ibang uri ng anyong tubig. Ano-ano kaya ang mga ito? Yes, Iris? Sa palagay ko po, nabibilang dito ang ilog at karagatan. Magaling. Sa puntong ito ng ating talakayan, dito nyo malaman ang iba't ibang uri ng anyong tubig na makita natin sa daigdig. Basahin ng malakas at sabay-sabay. Ang iba't ibang uri ng anyong tubig na makikita sa Asya. Una, karagatan. Ang pinakamalaking anyong tubig sa mundo na naglalaman ng karamihan ng tubig sa Earth. Halimbawa, Pasipiko, Atlantiko, Indiano, Artiko, Timog. Pangalawa, dagat. Malalaking anyong tubig na nakabit sa karagatan, kadalasan ay mas maliit kaysa sa mga karagatan. Halimbawa, Timog China, Japan Arabian, Mediterranean, Caribbean. Pangatlo, ilog. Isang daloy ng tubig na umaagos mula sa isang mataas na lugar patungo sa isang mas mababang lugar. Halimbawa, Amazon, Nile, Yangtze, Mississippi, Ganges. Pang-apat, lawa. Isang malaking anyong tubig na napapalibutan ng lupa. Halimbawa, Baikal,
Caspian, Superior, Victoria, Michigan. Panglima, talon. Isang matarik na pagbagsak ng tubig mula sa isang mataas na lugar patungo sa isang mas mababang lugar. Halimbawa, Niagara Falls, Iguazu Falls, Victoria Falls. Pang-anim, batis. Isang maliit na daloy ng tubig na umaagos mula sa isang mataas na lugar patungo sa isang mas mababang lugar. Pangpito, bukal. Isang lugar kung saan ang tubig mula sa ilalim ng lupa ay lumalabas sa ibabaw. Sa palagay niyo, ano pa kaya ang mga anyong tubig na hindi ko nabanggit? Ginoo, Yes, Maris? sa papo. Tama. Ang iyong nabanggit ay isang anyong tubig at dapat ito pangalagaan at protektahan upang may makita pa ang mga bagong henerasyon. Kalahatang pahayag, suriin kung naintindihan ba ninyo ang talakayan natin ngayon. Paano ba nakapekto sa mga tao ang mga anyong tubig na ito? Ano ba ang mga dapat nating gawin upang maprotektahan ang mga anyong tubig sa ating daigdig? At ngayon, sa inyong aktibidad, naghanda ako ng chart na may mga litrato ng mga anyong tubig at ito ay papangalanan at maglalagay rin kayo ng halimbawa nito. Natapos niyo na ba ang aktibidad natin? At ngayon, magbibigay ako ng mga tamang sagot. Okay. Una, sa makita nyo dito, ito ay tinatawag na kipot. At ito yung pangalawa naman ay tinatawag na luok. At ang pangatlo ay tinatawag na tangway. At ang pang-apat naman ay sapa. At ang panglima ay bayo o latian. Ngayon, para sa inyong maikling pagsusulit, isulat sa isang buong papel. Una, ano ang pinakamalaking anyong tubig? Pangalawa, magbigay ng 3 halimbawa ng mga karagatan. Pangatlo, magbigay ng 2 halimbawa ng ilog. Pang-apat, magbigay ng 2 halimbawa ng lawa. Panglima, magbigay ng 1 halimbawa ng talon. Pang-anim, magbigay ng 1 halimbawa ng kipot. At ngayon, magbibigay ako ng iyong takdang aralin. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita at magbigay ng halimbawa na matagpuan natin sa ating daigdig. Una, bukal. Pangalawa, ilog. Pangatlo, sapa. Pang-apat, batis. Panglima, talon. Pang-anim, dagat. Pang-7, karagatan. Pang-8, lawa. At yun lamang, maraming salamat mga mag-aaral.